Although no criminal charge could be made at this time against Sara for her aforesaid statement because it is conditional, care must be taken by both sides to prevent evil third parties to take advantage of it for their personal benefits, whatever these are. This is my humble suggestion. Ito ngayon mga kochero, yung sinasabi ng mga DDEBs na mali yung pagpa-file ng kaso. Kinuha nila itong isang statement, itong nag-iisang sentence na to, at kinalimutan nila yung napakahabang paliwanag ni JPE sa umpisa. Ayan ang haba-haba niyan. Tapos sinamarize nila sa iisang sentence yung sinabi ni JPE. Ang weird Tulad nito, itong si Mark Lopez. Wait! Did I read it correctly that Presidential Legal Counsel, the eminent JP Enrile, is asserting that the NBI has no legal basis to file charges against VP Inday Sara Duterte? So ano yon? Harassment lang niya. Nag-iisang sentence, dyan nyo kinuha yung buong idea nung sinabi niya. Mga kochero, balikan natin sa reading comprehension kasi dapat naiintindihan mo yung context o konteksto. Ngayon mga kochero, viral mga kochero ang bagong statement ni Manong Johnny. Manong Johnny, bakit ganon? It seems, mga kochero, nakontra si Manong Johnny sa pagpa-file ng kaso laban kay Sara Duterte. It seems. Siyempre, yan ang pagkakaintindi ng mga makikitid na utak na DDEBs. Pero, tingnan natin, kontra nga ba talaga? Kasi ngayon, ginagamit itong statement ni Manong Johnny laban sa pagpa-file na ginawa ng NBI, sa laban kay Sara Duterte. Parang sinasabi nila, mali ang NBI, ganon. Nagkamali ang Marcos administration, nakasuhan si Sara Duterte. Parang ganon yung pinapalabas nila. Ito kasi sinabi ni Manong Johnny. Basahin natin, Basahin natin ang buo kasi para malinawan tayo ano ba talaga ang kanyang gustong sabihin. Ito yung kanyang sinulat. In a press conference on November 23, 2024, Sara Duterte said, in Tagalog, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. That statement has serious underlying implications. It carries the key principal elements of a criminal case, which says in Latin, actus non facit reum nisi mensit rea. Literal meaning ho niyan ay, an act does not make a person guilty unless their mind is also guilty. Ito yung kanyang sinasabi sa ilalim. In every crime, there must be a guilty act, number one. So yung guilty act is yung violation ng revised penal code. And a guilty mind. Ano ho yung guilty mind? Yun po yung criminal intent. In a aforesaid statement of Sara, the guilty act is the command. Patayin mo si BBM, Liza Araneta, at Martin Romualdez. And the guilty mind is to avenge Sara's killing should it happen. If an attempt against Sara's life should happen, so kung ito, summarize lang natin kasi masyado mahaba Kung meron daw magbabanta sa buhay ni Sara Duterte at hindi nagtagumpay, ang automatic daw na iisipin ang nagpapatay kay Sara Duterte ay si BBM, si Liza at si Martin. Kahit wala silang kinalaman doon. Bakit? Kasi yun ang sinabi ni Sara. Siyempre may mga maniniwala sa kanya. Bakit? Vice Presidente siya na may mga fans na aanga-anga at naniniwala sa kanya. Oo, may mga politiko tulad ni Magalong na may utang na loob sa mga Duterte na ganun din ang paniniwala. So pag may nangyaring masama kay Sara, God forbid may mangyari, isisisi yan kay BBM, matik. Isisisi yan kay Liza, matik. Isisisi yan kay Martin, matik. On the other hand, eto ngayon. Ang sabi niya, lalong palalalain nito ang away sa gitna ng dalawang grupo. On the other hand, evil and vicious third parties could merrily take advantage of the situation and weaken, if not destroy, the two sides of the political divide. Paano ngayon kung merong isang NPA? Gusto niyang mag-hit two birds with one stone. Even some ambitious members of each political group could take advantage of it to strengthen and promote their personal interest, whatever that is. Although no criminal charge could be made at this time against Sara for her aforesaid statement because it is conditional, care must be taken by both sides to prevent evil third parties to take advantage of it for their personal benefits, whatever these are. This is my humble suggestion. Ito ngayon mga kochero, yung sinasabi ng mga DDEBs na mali yung pagpa-file ng kaso. Kinuha nila itong isang statement, itong nag-iisang sentence na to, at kinalimutan nila yung napakahabang paliwanag ni JPE sa umpisa. Ayan ang haba-haba niyan. Tapos sinamarize nila sa iisang sentence yung sinabi ni JPE. Ang weird Tulad nito, itong si Mark Lopez. Wait! Did I read it correctly that Presidential Legal Counsel, the eminent JP Enrile, is asserting that the NBI has no legal basis to file charges against VP Inday Sara Duterte? So ano yon? Harassment lang niya. Nag-iisang sentence, dyan nyo kinuha yung buong idea nung sinabi niya. Mga kochero, balikan natin sa
Sa reading comprehension ho kasi dapat naiintindihan mo yung context o konteksto ng kabuuan. Ano ho ba yung sinabi ni JPE? Una, eto nga, in-explain na nga niya yung guilty act at saka guilty mind Diba? Actus non facit reum nisi mensit rea. In-explain na nga yan ni Manong Johnny Kapag may guilty act, sabihin violation ng revised penal code, dapat may kaakibat na guilty mind. O yan ho yung elements of a crime. Ngayon, inisa-isa na nga. Sabi ni JPE, yung criminal act is yung statement na patayin mo si BBM, si Lisa Arnel, si Martin Romualdez. Yan yung guilty act. Yan yung violation ng revised penal code. Ano yung guilty mind? The guilty mind is to avenge Sarah's killing should it happen. Okay, ang tanong mga kotsero, nasaan dito yung tungkol sa grave threat? Wala, di ba? Ang sinasabi dito ni Manong Johnny ay kung may mamamatay, yun yung guilty mind sa interpretation niya ng sinabi ni Sarah. Yun yung criminal intent. Na kung namatay siya, ipapapatay doon niya, meron ng agreement na ipapapatay niya si BBM, si Lisa at si Martin Romualdez. Is JPE referring to the case of grave threat? No. He is referring to the actual commission of murder of BBM, Lisa Araneta and Martin Romualdez. Sa Tagalog, ang gustong tutukan dito ni Manong Johnny ay hindi yung grave threat, kundi yung aktual na pagpatay kay BBM, kay Lisa at kay Martin. Yun. Wala ditong pinag-uusapan na grave threat. Actually, kung babasahin nyo pa nga yung kasunod, puro pagpatay, di ba? Sinasabi. Kung may papatay kay Sarah, kung may mag-a-attempt na pumatay kay Sarah, baka may tuluyang patayin si BBM, si Lisa at si Martin. Pwede ring may ibang taong makialam at patayin si Sarah para sisihin ng taong bayan si BBM, si Lisa and Martin. It has nothing to do with the actual threat. Reading comprehension. So, ang ending mga kotsero, kung ang pag-uusapan natin, yung actual assassination to the president, walang criminal charge. Yun yung sinasabi. Obvious naman na yun ang sinasabi ni Manong Johnny. Bakit? Kasi nga, yun yung kondisyon sa pagpatay kay PBBM. Nakasulat naman conditional Yun yung kondisyon sa pagpatay kay PBBM. Hindi ho ba? Kaya nga ang sinabi, yung actual assassination of PBBM, hindi mo pwedeng kasuhan si Sara Duterte. Bakit? Number one, hindi pa consummated yung crime. Hindi pa nga na-attempt Wala pang attempted murder Meron na bang tao na nagpaputok ng barel kay PBBM? Wala pa. Meron na bang tao na lumapit kay PBBM at sinaksak siya? Wala pa. Puntahan natin si Sarah. Meron na bang tao na nagpaputok ng barel kay Sarah? Wala pa. May pinatay na ba si Sarah? Wala pa rin. Ang pinag-uusapan dito, mga kotsero, hindi yung banta, kung hindi yung actual na assassination kay PBBM. Ang sinasabi ni JP Enrile, mga kotsero, kung mai-misinterpret o ite-take advantage itong statement ni Sara Duterte, magkakagulo. Yun lang ho ang kanyang sinabi dyan. Kaso nga lang, masyado matalino yata si Manong Johnny, hindi niya na-simplify para sa ating mga hampas lupa. Pero yun lang po ang ibig niyang sabihin. Pag merong nag-attempt sa buhay ni Sara Duterte, kahit sinong third party, kahit si Sara mismo, ang nag-assassinate drama, kahit siya mismo, maaring maging mitya yan ng gulo. Kaya ang sinasabi dito ni Manong Johnny, simple lang naman mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Yun ang sinasabi niya. Actually, si Sarah pa nga dito ang nadidiin. Etong statement na to, no criminal charge could be made at this time against Sarah kasi hindi pa consummated yung crime. Tama ba yung pagkakaintindi nito ni Mark Anthony Lopez? Hindi. Mali ang pagkakaintindi niya. Kasi si JP Enrile is not referring to the grave threat but to the actual assassination of Sara Duterte. Hindi mo pwedeng kasuhan si Sara Duterte ng murder kasi nga the condition of yung mamamatay siya is not there. Pero ang pinag-uusapan dito naman, hindi yung commission ng murder. Hindi naman yung assassination of the president ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito ay yung grave threat, which is not subject to any condition. Oo, pinag-usapan natin yan kahapon. At sinagot na rin to si Mark Lopez ng NBI. Sabi, NBI not harassing BP Duterte. Ganun na kasimple. Ganun din sinabi ni Director ni NBI. Ganun sinabi ni NBI. NBI Director Jaime Santiago said the Bureau is not harassing Vice President Sara Duterte by filing criminal complaints against her before the DOJ. Hindi po namin hinaharas si Vice President. Ang NBI po ay mananatiling neutral, impartial, apolitical, and wala pong makakapag-dictate sa amin. Ginagampanan lang namin ang aming tungkulin. Kasi nga, kinriticize nga sila ni Panelo. Ano sabi ni Panelo? Tigas ng mukha ni Panelo. Sabi ni Panelo, dapat daw bumalik ng law school si Director Bautista.
Nakakaya naman kay Panelo, no? Oo, naging RTC judge na ba si Panelo? Pagkakaalam ko hindi eh. Tigas na mukha ni Panelo eh, no? Sabi niya sa statement niya, Santiago, ayun, Santiago. Sabi ni Panelo kay Santiago, balik daw siyang law school. Kasi, eto rin, the same argument. Conditional daw yung threat. So hindi raw yun pumapasok sa standards ng grave threat. So parang the condition nullifies the graveness of the threat. Parang ganun yung sinasabi ni Panelo. Nakakaya naman kay Panelo, no?